Guys, welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. For today's video guys, pag-uusapan natin po itong very popular na topic, sensitive topic po ito for some creators. Pero pag-usapan natin ngayon, kasi nga, ang dami ngayon nagme-message sa akin regarding kung paano nga ba kikita sa mga reaction video or commentary video. But pag-usapan din natin, ito ba ay reaction or nakaw video? Okay, so isa sa nakuhaan natin ng insight dito is si Duknil, kung kilala niyo po itong creator na to. So, i-follow niyo, ang dami niyo matututunan dito. More on editing skills, ang dami niyang way para din ma-motivate yung mga small content creator, katulad natin guys, no? Na mag-start pa lang para properly guided po tayo lahat. So, ito nga yung isa sa pinag-uusapan dito sa Facebook about Facebook monetization, about reaction or nakaw videos. Is it content creation? Content creation nga ba ito? So, para malinaw, ano nga ba ito? Okay, exploring whether creator who repost or react to other videos, often with minimal contribution, truly count as content creators if they don't add original value. Again, nakabase po yung topic natin sa value, meaningful, di ba? Or attribution ng video. Pag-usapan po natin lahat yan. But, before tayo guys magpatuloy, panoorin muna natin itong video ni Sir Duknil. Ang grabe, ang galing nito si Sir Duknil sa pag-create ng mga quality video talaga. Napakalinaw, ang ganda ng audio. And isa na nga yung audio quality guys, no? Kung tayo ay magsisimula pa lang bilang isang content creator, kailangan okay yung audio quality natin. Kaya isisegue ko lang po itong Boya Mini na pwede nyo i-consider super affordable. I suggest guys mag-invest na kayo sa quality ng inyong sound. Lalong-lalo na meron po akong katabing electric fan dito. Kung kayo po ay nagtitipid sa aircon. So, di ba, kung newbie content creator, wala pa tayong sahod. Wag muna tayong mag-aircon. Electric fan muna. So, maingay po yan kapag po tayo ay nagsasalita. Sumasabay po yan. Pero napapansin nyo guys, kahit may electric fan ako sa may gilid, hindi siya masyadong rinig. Dahil po, meron tong noise cancellation features na ini-eliminate po niya yung mga noise or nire-reduct o binabawasan po niya. Okay? So, pakita ko sa inyo para po maniwala kayo na may electric fan dito. Ayan, guys. Ayan. Oh, di ba? Tapat na tapat ko yan. So, hindi ganong rinig kasi nga meron tayong noise cancellation. So, anyway, segue lang yon. Panoorin na natin itong video ni Sir Duknil about reaction video nga ba na may tuturing or nakaw videos. So, etong video na to guys, credit kay Sir Duknil. I-follow nyo po siya. Ay, walang boses. Wait lang. Lagyan lang natin ng boses. Okay, balik natin. Reaction video o nakaw video. Medyo mainit na usapin ngayon ang nakaw video sa Facebook kasi maraming content creators ang kumukuha ng mga videos kung saan-saan at ilalagay yung mukha nila sa gilid as if it was a reaction video. And ang tanong, considered ba ito as pagnanakaw ng video? Ito yung opinion ko dyan. First, kung magiging technical tayo, meron tayong tinatawag na fair use kung saan. Okay. Guys, sa sinabi ni Sir Duknil, under fair use, actually, meron po yung mga category or meron niyang sinusunod. Okay? Para malinaw tayo at hindi tayo matag as limited original yung content natin. Ito yun. Ano, wala. Play ko ulit. Considered ba ito as pagnanakaw ng video? Ito yung opinion ko dyan. First, kung magiging technical tayo, meron tayong tinatawag na fair use kung saan pwede kang gumamit ng mga materials na hindi sa'yo. As long as... Ayan. Pwede tayong gumamit ng sarili natin na... hindi sa atin na video. Okay? As long... Ayan. Sabi dito, nakita natin dito sa screen ni Sir Duknil. Sana ma-zoom in ko. Hindi ko na ma-zoom in. So, sabi dito, when you might be protected by fair use, you're more likely cover it if your content is, number 1, transformative, number 2, educational or informative, number 3, only user or uses a small part. Ayan, small part lang daw yung kukunin natin doon sa hindi natin pagmamayari na content. Number 4, doesn't hurt the original market or your publisher or services. Pagkakagamit mo nito. Transformative means dapat nagbibigay ka ng additional value sa video mo gamit yung material na hindi sa'yo. So it could be meaningful
insights, suggestions, breakdown, parody. So yes, it can be educational or entertaining. Gaya ng ginagawa ni Nanify Axe, Justin Toller, TPC nga pala, Real Talk Darks, Paulul. Hindi yung patawa-tawa ka lang at wow guys ka lang. Hindi po transformative yun. Second, kung kumikita ka sa mga videos na to na wala ka naman talagang ambag kasi nilagay mo lang yung mukha mo dyan at patawa-tawa ka lang, it could become very unfair sa owner ng video. Kasi monetized page ka na at nalulusutan mo yung content review ni Meta. All the more, kung hindi pa monetized yung owner ng original video. Ang unfair lang, di ba? And lastly, kung walang attribution doon sa owner ng video. Although in some cases, hindi enough ang pag-credit sa owner ng video. Yung CPTO ay hindi po permission to steal. But it would at least... Ganda nun, guys. Di ba? Nawala. Wait lang. Para naman kahit consolation... CCTO, hindi po yun permission to steal the video. Grabe, no? Linaw. lang kung mag-viral man yung video mo gamit yung video na hindi sa'yo. At least nabibigyan mo ng exposure yung original video upload. Yes, so, tama. Hindi na nga transformative yung pagkakagamit mo ng video na hindi sa'yo kasi nga pangiti-ngiti ka lang at wow guys ka lang. Kumikita ka pa, tapos wala ka pang binigay na credit sa original video uploader, eh talaga namang nakaw na yan. So may suggestion sa mga content creators na gumagawa nito is to ask yourself, matatawag ba talaga akong content creator kung wala naman talaga akong naiambag? Yes, diba? Well, ako lang naman to, let me know. Grabe. Ayos, no? So, ang dami natin natutunan. So, parang hindi ko na need to explain pa para sa inyo. And, again, guys, no? Ito is para ma-elaborate lang natin itong topic na to. So, kailangan daw na, again, informative or educational. So, may added or meaningful enhancement dun sa content. And syempre, may attribution. So, yung meaning ng CCTO, credit to the owner, hindi po yan permission to steal the video. Yun po yung insight ni Sir Duknil. So, ito naman, yung ma-add natin, okay, na ano ba yung pinag-usapan natin dito about commentary or reaction or nakaw ba talaga yung mga ginagawa ng ibang creators. So, guys, ayan, wala naman sana tayong masaktan dito sa video natin. Pero explain lang natin na malinaw para na din ito sa atin, para makaiwas tayo sa possible na violation or restriction. May tinatawag po kasi si Facebook na limited originality. Ibig sabihin, hindi yung full na video upload mo is 100% hindi sa'yo. Okay? So, yun yung category or natatag as limited originality of content. So, dito naman, why are some vloggers struggling with monetization? Okay? Unoriginal content crackdown. Meta is penalizing creator who repeatedly reuse videos with minimal commentary. Monetization may be revoked and reach reduced. So again, kapag po yung mga content natin ay walang added value or hindi siya nalagyan ng meaningful enhancement or hindi siya naging transformative, possible po yan mapapenalize yung creator or matatag as reuse or re-upload content. So, possible yan, mare-revoke yung monetization or mababawasan yung distribution ng inyong content or mababawasan yung segregate niyan sa wider audience. Okay? So, number 2, algorithmic push and viral theft. Ayan. Okay, Facebook early growth fueled by re-uploads. Ayan, pre-booting that drain views and revenue from original creators. So, guys, totoo naman yun, hindi naman talaga nakakalusot kay Facebook yung iba na nag-upload ng unoriginal content. Then, ang pinaka-affected yan, guys, yung mismong original creator. Instead na sila dapat yung kikita, and ang nangyari, di ba, kinuha na sila ng content, bumaba pa yung video nila, and yung pinaka-worst, guys, na nangyayari, recently, na suspend or na-disable pa yung may mismong mga original na publisher or creators. So, yun po talaga yung nangyayari ngayon kay Facebook. So, I suggest, siguro, kung talagang ang focus natin is commentary or reviews, I suggest lagyan talaga natin ng meaningful enhancement or editing, added value, or tawag dito, magkakaroon siya ng meaningful na, na bagong na-produce na content galing doon sa ibang content. So, dapat konti lang yung clip, hindi yung totally buo na ilalagay nyo doon sa mismong video based dito sa article na sinishare natin sa inyo.
What's a reaction or nakaw video? So, pag-usapan natin, linawin muna natin, reaction videos. Sabi dito, creators record themselves watching other video while adding live commentary or facial reaction. Legal when heavily transformed. Ibig sabihin talaga kailangan may added value. Hindi lang basta hey guys, hey guys lang tayo, wow, pawawi guys, why guys lang daw tayo, sabi ni Sir Doc Neil. So, hindi siya magiging original, di ba? Walang na-add doon. Kumbaga, yun nga, yung iba kasi nakikita natin yung mukha na sa gilid lang, di ba? But if they just broadcast the entire source content with minimal input, it often consider reuse, not original creation. So, malinaw po talaga na ito sa mga nagtatanong lang po ito na, sir, mamonetize po ba yung mukha ko, ilalagay ko lang niya sa may gilid, and then ngingiti lang ako o magwawaw ano lang ako. Wow guys, ayan, mga ganun lang. Meron kasi tayong mga tinatawag na mga simpleng editing na pwede talaga namang makalusot yan sa sa monetization. Pag-aralan nyo guys yung B-rolls, yung sound effect, 'di ba? Yung mag-add kayo ng mga funny clips. I-add nyo yon kung more on commentary. So hindi lang dapat nandoon lang tayo sa isang gilid at nagko-commentary tayo. So possible ma-mark as not original or limited originality of content yan. Okay, ito naman yung meaning ng nakaw videos. Guys, sana walang ma-open dito, pero meron for sure nanonood na ito yung ginagawa, no? And siguro kumikita. And kung gusto niyo tuloy niyo pa rin, no, wala nang masama, ano naman to, free country naman to. Pero I suggest ito po yung isa sa reason kung bakit pinag-uusapan natin to is para naman sa ating lahat to. Dadating yung point talaga na madedetect po ni Facebook yan. Possible, magkaroon kayo ng restriction or violation. So, sabihin natin, nagpagod tayo doon ng 3 or 6 months or even 1 year sa pagpaproduce ng mga ganyang content. And suddenly, no, isang upload lang natin, pwede na madama yung entire page or profile nyo. So, based on my experience po yan, guys, actually, before, may gusto talaga tayong i-share ng mga content, no, na hindi sa atin para maka-inspire tayo. Or wala lang, 'di ba? Gusto lang natin i-share sa ating page. So, 'yun is namamark yan as unoriginal, 'di ba? So, ayan, sana malinaw na sa inyo. Is it really creation if you don't contribute? Okay, makes sense, 'di ba? So, sabi dito, totoo nga ba na original creation if wala tayong contribution? Well, ito yung sabi kay Facebook. For Facebook monetization, content must be original or meaningful transform. Again, nandito pa rin tayo sa transformation or meaningful enhancement na tinatawag. Simply reposting, copying watermark pre-content or doing shallow commentary is not enough. Again guys, base po ito sa The Verge. Meron po tayong mga kinukuha dito ng mga articles. Hindi lang po ito basta pinosang natin. Ayan, basahin nyo yan. The Verge, the Facebook creator steal and repost video could lose their monetization. So, lahat po ito guys is based on article or research na ginagawa natin. Okay? So, creator with repeatedly violation may be demonetized or derank even if they once earn via virality. Grabe guys, no? Sabihin natin, nakalusot tayo at kumita tayo sa mga re-upload content natin. Pero for sure, dadating yung moment na madedetect ni Facebook yan at iti-take down lahat po yan. Or may mag-claim ng video na yan. So, huwag sana tayong dumating sa ganun kasi nga, medyo hassle yan. Lalong-lalo na sa pag-a-appeal. Ang tagal po ng proseso ng pag-a-appeal para ma-remove ang mga suspension or violation or restriction. Matagal po yan. It takes pinakamatagal na nakita ko, taon bago mawala yung kanyang violation. So, ganun pong katagal mag-appeal kapag may violation. So, I suggest, para magkaroon tayo ng mas malawak na idea about partner content and community guidelines, nandiyan naman po yan kay Facebook. Pwede niyo yung research ano nga ba yung mga bawal at dapat lang talagang i-upload. So, yun. Why does this happen to some vloggers? Okay, ba't daw nangyari ito sa mga lalo na sa mga newbie or aspiring or nag-start pa lang na content creator. Sabi dito, platform rules tightening. Diba? Meta now suppresses repetitive or recycled content to prioritize originality. They've restricted
500,000 accounts in H1 2025 alone. So, grabe, di ba? Dahil nga, matalino na yung AI, si AI na po yung nagde-detect niyan ng mga yung original content, kung yan ba ay kailan na-upload at merong mga nag-same produce niyan, nade-detect na yan, guys. Alam niyo naman yan. Napakatalino ng AI, di ba? So, AI na po yan. Actually, meron pa rin naman tayong mga kakilala na talagang from Meta support, no? Na ganun yung ginagawa nila. Nagde-detect sila ng mga ina-upload natin. Okay? So, medyo sensitive din yung topic na yun. Pero may nagde-detect talaga niyan. At pinapatunayan yan by human reviews na tinatawag kay Facebook. Pero ngayon, mostly AI na. 'Di ba, ang nagde-detect. At imagine millions of account o 500,000 of account. Actually, recently ako nito, millions of account na yung tinake doon ni Facebook. Lalong-lalo na yung mga poster account, fake account, duplicate account. Sinususpend na po 'yan. At for sure, may nanonood dito na suspended yung account. Possible yan, guys. Baka meron kayong mga duplicated account before. So, nade-detect na ni Facebook yan ngayon. Kung kayo po ay suspended ngayon at nahihirapan kayong i-recover yung account nyo, ay suggest hintayin nyo na lang. Huwag na kayong gumawa ng bago pang account kasi nga madedetect pa rin yan as a usual creator. So, possible, i-suspend na yung mga bago nyong gawa. So, sa mga naka-experience nyan na suspended yung account nyo tapos gumawa kayo ng bago tapos na-suspend ulit, please feel free to comment po dyan sa ating comment section sa may ibaba. Okay? Number 2, fair use gray area. On YouTube, fair use allow reaction video that add commentary or critic. But Facebook lack a robust content ID and lean on user algorithmic detection instead. So, medyo ang hirap explain, ano? Magkakaiba kasi yan, guys, ng mga policy sa bawat platform. Merong higpit, merong hindi naman ganong higpit. Pero again, ayun, dito pa rin yan fair use allow reaction videos that add commentary or critic. Diba? Mag-ano ka lang, magre-reaction video ka talaga. Ang papanoorin mo yung entire video. May nakikita ko niyan sa YouTube. Entire video, ipapalas nila dun sa screen nila. Tapos, pinopost nila, tapos nagko-comment sila or nagre-react sila dun sa mga sinasabi. Mostly, mga political vloggers, yung mga yan na nakikita natin. And yet, mostly siguro na creators na yan is earnings kasi makikita mo naman kung monetize yan. Meron mga tools niyan, website kung saan madedetect yung channel na to is monetize or hindi. Okay? So, ganun. Sa Facebook, sobrang higpit. Okay? So, dinedetect nila kung saan talaga galing yung original content. Okay? So, content saturation. With many pages copying viral clips, original creator get overshadowed. Ayan. Even when you add a minimal edit, algorithm might still flag it as reuse. Okay? So, malinaw yan. Kahit po tayo ay kumuha lang ng konti, kapag na-detect yan, lalo na kung na-report ng original owner yan, possible yan. Suspend yan yung videos nyo na yan or mabubura automatically ng Facebook. Okay? So lesson for creators. Ito, bigyan ko kayong 4. Number 1, embrace transformational content. Okay? Add genuine value, voice over narration, humor, critical insight, personal stories. Don't just play the original clip. Wag lang natin i-play yung original clip doon. Maglagay tayo ng insight, critical insight, yung mas malalim na paliwanag about dun sa certain topics or kino-commentary nyo, or personal stories based on your stories. Diba? Ano yung masishare nyo? So, sample, nag-reaction video kayo based on story, ikwento nyo. Pwede rin, humor. Diba? Yung mga, ang daming creators niyan na ganyan ginagawa. And yet, na-monetize sila. Okay? So, number 2, credit original creators. Actually, hindi na nga sa atin, hindi pa tayo naglalagay ng, tawag dito, original credit to the original owner, di ba? Or attributes na tinatawag. So, maglagay tayo ng tag or link the source or yung kanyang YouTube channel or yung kanyang Facebook account. Or pwede i-request nyo sa mga followers nyo, guys, support this page or this creator. Ganon, support nyo. Dahil hindi nyo mako-content yon kung wala silang nabigay doon na content, di ba? Make your own work more than
transparent, and credible. Ayan, di ba? Meta is even testing features to direct viewers back to the original content. So again, ito yung pinakamaganda kay Facebook eh. Pag alam nilang yung mga videos na yan is unoriginal, hindi na nila i-distribute sa wider audience. And yet, yung mga viewers ng original, pinababalik na doon sa original. 'Di ba? Ang galing ng AI. So, sana, 'di ba, magpatuloy yan, Facebook. Okay? Number 3, build your own brand. Brand na po yung ating hawak. Lalong-lalo na kung kayo po ay personal vlogger, nakikita kayo sa harap ng camera, 'di ba? Make your own brand, no? O yung kakakilanlan nyo as a creator. So tayo po, nakilala tayo mostly, may nagsasabi tayo, sa tutorial, tayong mostly nag-start, pero hindi po, wala pong ganun, pero may naririnig lang tayo. So, yun yung isang example ng branding. Okay? So, until naman ngayon, di pa rin naman tayo nawawala sa tutorial. So, basically, nagbibigay tayo ng mga simple tips and guide paano nga ba tayo makakaiwas sa mga ganitong possible restriction. Kasi ang laki po ng opportunity ngayon sa social media, hindi lang sa Facebook. Merong mga other social media channels na talagang millions of peso ang naghihintay sa inyo kapag po tayo ay ready na. Okay? So use reactions as a stepping stone, no? But expand into unique content. Kung kayo po ay mag-start sa reaction video or commentary, kailangan natin lagyan ng unique content. Yung kakaiba, yung wala pang gumagawa, di ba? Like tutorials, vlogs, or commentary, something viewers cannot find someone else. For sure, ang daming yung makikita nagbibigay ng insight regarding kay Facebook, pero dito pa rin kayo napunta. Kasi nga, eto na yung binuo natin na brand, no? More on Facebook tutorial. Actually, gusto ko mag-switch to different niche or topic, but ang hirap ng iwanan nito, sinimula natin. Okay? So, last one, no? Follow platform policy. Review Facebook creator monetization guidelines. Ito po yung makakatulong sa atin, yung guidelines. Sundin lang natin, andyan naman talaga yan eh, para tayo is makaiwas. Yan yung kumbaga, yan yung ating laban. Kapag si Facebook is pinatawan tayo ng restriction or violation. Kapag po nabigyan tayo ng mga mistake na napatawan tayo ng restriction, possible mabalik yung account or yung inyong video. 'Di ba? Kung alam natin ito, yung mga bawal at dapat lang talagang i-upload, mas makakaiwas tayo at mas mataas yung chance natin na mas mabigyan pa tayo ng mas maraming monetization tools na available na dito sa page or sa profile kay Facebook. Avoid all video, watermark, or third-party content without transformation. So, napakalinaw. Kung more on creation or commentary po yung pinag-uusapan natin ngayon or gusto nyong malaman, again, added value, meaningful enhancement, or kailangan unique, 'di ba? Kung magkukuha tayo ng ibang content or manghihiram tayo or piece of content tapos ire-reaction or i-commentary natin, kailangan talaga siya maging inspirational, motivational, educational, informative. Nagdagdag tayo, hindi tayo guys kumuha lang. Okay, so sana may naunawaan or may nakuha kayo kahit konti dito. And shoutout kay Sir Duke Neil. I-follow nyo po siya sa kanyang social media channels. Dahil nyo matututunan dyan. And yun muna po ngayong araw guys. Maraming salamat. Kung bago pa lang sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe. Click the bell icon para sa mga susunod na video natin. Manonotify po kayo kaagad at magiging properly guided tayo. Ito yung goal natin until December 2025. More on tips and guide po yung ibibigay ko sa inyo. Maraming salamat sa iyo sa next video. Bye-bye.